ongoing investigation, sinabi ko na yung threat is serious, continuing, and active, na ito po ay tumatawid na rin to the level of national security. Kung talagang may pattern of violence, doon sa Rage Coalition launching, andun ba si VP Sara? Wala po. Ganun pala eh. As a matter of fact, she wasn't even there. Siya ba nagsalita? Siya ba nagsabi nun? Si Mayor Basti po. Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Baste to have the president killed? Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Senator Ping Lacson, tinitingnan po natin kung mayroong sabuatan po na nangyayari. May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa? Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson, kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na pumapasok at alam po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build-up para masiguro po natin ng isasampang kaso Sa ay madaling lulusot. sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy. Yun po yung tinitingnan nga nating anggulo kaya Yun tinitingnan nga, ng pero mga sa ebidensya. ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa. Kung meron na po, na-file na po namin yan. Kailangan po lumusot ito under Memorandum Circular Number 20 of the Department of Justice. Ngayon, reasonable certainty of conviction. alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O Then, natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na na-interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to? Then, kailangan po natin silang imbestigan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente sapagkat alamin natin kung sino po ang makakausap. Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, dito po sa impeachment court, hindi naman po necessary na may criminal conviction kaya po inilatag po yan kung ano-ano yung mga basehan po. Kindly wind up, Sa Senator ating Judge Amy. presiding judge at pati na rin kay Attorney Matibag, ang ating direktor, sabi po ninyo na matutumbok ninyo ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kung maaari, sabihin na ninyo sa amin, pwede naman i-disclose kung tutuusin at sasampahan naman yan ng demanda through regular filing, hindi dito sa impeachment. At di naman siya subject of arrest for inquest proceeding. Bakit hindi sabihin? Or kung maaari, bumalik na lang kayo in 3 to 6 months. Pwede bang i-requestion kapag meron na kayo natuklasan at napunteriyang assassin? Again, ang sagot ko po dyan, iba po naman yung national security protection at impeachment. Dito po sa impeachment, yung sinasabing betrayal of public trust ay pumasok na po dahil meron pong sinumpang tungkulin ng ating Vice Presidente to protect and defend the Constitution, execute the law, do justice to everyone, and consecrate herself to the service of the nation. Alam po natin Yung yan. pong ginawa niya po, papasok po yun sa betrayal of public trust kasi enforce the law, do justice. Pero ito po, execute the law, ito execute the president po eh. Alam po natin yan, pero binubuo natin ang mga elemento ng grave threats at inciting to sedition. Maraming salamat. Thank you, Senator Judge Amy. Any other Senator Judge who wishes to make an interjection? Unless Senator Judge will have some interjections then. Just a few questions. Anika, kindly turn on the timer too. Just to be sure that I'm within the time. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo? Sa pag-aalala ko po, opo. Sa kasaysayan ng NBI?
Based on the records turned over to me, wala po. Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta? Ang Pangulo, ikalawang Pangulo, o sino mang mataas na opisyal, o sino mang mayaman dito sa ating bansa. Tama Kaya kami mga bodyguard sila, di ba? Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat, pero magkakaibang level po. Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito, at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak na mga bantang ito ay ang PSC na, o PSG dati. Tama po ba? Tama po. Kaya po, meron po kaming coordination po. Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumampas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun? Tama po, but we consider every possibilities po. Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya? Kasama po sa 5 yung pamantayan na binanggit po ninyo ay identity of person involved and capacity. Tama. Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap. That will be considered in the investigation po. So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba? Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po mga konsiderasyon. Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil. May punto kayo, hindi po Mas ba? malaki po ang posibilidad. Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba? Titingnan po natin, tama po. At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampa na laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Unless there are any other... Senator Judge Legarda, I'm sorry, you are recognized. I thought there was no other Senator Judge. That's why I already interjected. Senator Judge Legarda for her interjection. Senator Soto? You have 2 minutes, ma'am. I guess I'm the last to ask. I don't know why the majority senators, Macho Block, don't want me to ask simple questions on national security. Keep on laughing. No, this is levity aside. It's a barkada talk. It's very simple. I studied national security. I'm a graduate of my master's in national security. I was discussing it with former General Lacson, Senator Lacson, because the words national security have been used many times in this hall in the past few days. So my questions are very simple to, just for the record, he's my friend, my compadre, Director Melvin Matibag, and Congresswoman Ann. Okay. So hindi po dahil nagpapalambot ako dahil kumpare ko siya, gusto ko lang ipahayag ang simpleng katanungan dahil madalas niyong ginagamit, national security. At alam to ni Melvin, I'm a national security, I won't say expert, graduate, I studied it. Batay po sa inyong kaalaman, records o ebidensyang nakalap, meron bang mas malawak na koordinasyon sa isang interagency task force o coordinated action sa pagitan ng inyong bureau, ang NBI, ang Presidential Security Command or Group, perhaps ang Philippine National Police, or even the National Security Council or ang NSA, at iba pang mga ahensyang may kaugnayan dahil sa mga alleged na pahayag ng ating Vice Presidente? Meron po, ako po meron makikipag-usap po sa PSG po, may coordination kami. Katunayan, yung pong aming ibang inaksyonan ay base po sa intel report po sa amin ng PSD, ng Presidential Security Command. At meron din nga po ako, nabanggit ko na kanina, pakipag-ugnayan po sa military at sa security cluster through the Executive Secretary po. So all of these discussions, are there issuances,
memoranda, notices, minutes, directives, reports,